Ay namin naman po ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na posibleng ihain nilang muli ang kasong graft laban po kay Senator Joel Villanueva kaugnay po ng 10 million peso po Priority Development Assistance Fund o yung PDAF nung siya pa ang SIBAC Party List Representative. Pag-aaralan pa anya nila pero ngayon pa lang ay sinasabi na ni Ombudsman Boying Remulla na walang double jeopardy dito. Double jeopardy po ang tawag sa prinsipyong legal laban sa pagsasailalim sa isang individual sa paglilitis sa ikalawang pagkakataon para sa parehong krimen. Inutos na po noong Ombudsman Conchita Carpio Morales noong 2016 na dapat masibak na sa pwesto si Joel Villanueva matapos matukoy na may pananagutan ito sa maling paggamit ng kanyang PDAF. Binaligtad naman po ng sumunod na ombudsman na si Samuel Martires ang naturang dismissal order noong 2019. Naghayag po ng pagkadismaya si Ombudsman Boying Remulla sa naturang pagbabaligtad ng kautusan na pasikreto manong ginawa. Wala anyang nakaalam sa desisyon noong 2019 maliban po kay dating Ombudsman Martires at Senator Joel Villanueva. Sa isang panayam, sinabi po ni dating Supreme Court Associate Justice Rodolfo Ascuna na maaring maharap sa kaparusahan si dating Ombudsman Martires kapag napatunayan nagdesisyon siya sa motion for reconsideration ni Senator Joel Villanueva nang lampas na sa pinapayagang panahon. Sa ilalim po ng panuntunan ng Office of the Ombudsman, dapat maihain ang motion for reconsideration sa loob ng 10 araw matapos matanggap ang desisyon o kautusan. Ipaniliwanag din po ni Ascuna na hindi karaniwan ang ginawa po ni dating Ombudsman Martires na hindi sinapubliko ang desisyon. Mas karaniwan anya na inaanunsyo ng Ombudsman ang mga desisyong nito kaugnay sa mga high-profile na issue. Pero balido naman anya ito kung naikabit ang desisyon sa tinatawag na rolyo at kung binuksan naman sa publiko ang naturang rolyo. Sinabi naman po ni dating Solicitor General Florin Hilbay na walang otoridad si Martires na baligtarin ang desisyon ng pasikreto. Dahil anya dito, tila pinagkaitan ni Martires ang publiko o ang interesadong partido ng pagkakataong questionin ang desisyon sa Korte Suprema. Nauna na pong dinipensa ni Martires ang desisyon niyang hindi inanunsyo ang naturang pagbaligtad. Hindi umano niya responsibilidad bilang ombudsman na isa publiko ang lahat ng kanyang desisyon.